Nanawagan ngayon ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte na bigyan umano ng katarungan ang Kingdom of Jesus Christ Church leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kasi kay Vice President Sara, ay hindi makatarungan ang ginagawa kay Quiboloy ng Senado, patas na laban umano ang nararapat kay Quiboloy, hindi ang inakusahan na siya ng dahil lamang sa mga taong nagtatago umano sa likod ng nakatabon na mukha at ginawa ng testigo laban kay Quiboloy. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Quiboloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Quiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Quiboloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Syukran. Samantala maging si Senador Robin Padilla na nauna nang naglabas ng pagsuporta kay Quiboloy ay nais din paimbestigahan ang nangyaring suspensyon sa SMNI. Ayon sa isinumite ni Padilla na resolution, ay hindi umano napatunayan ng NTC kung bakit kailangang suspindihin ang operasyon ng SMNI. Dagdag pa ni Padilla, hindi maaaring labagin ang karapatan ng mamamayan pagdating sa public information na makakatulong upang anya ay malinawan ang publiko sa mga nangyayari sa bansa. Naglabas naman ng 17 kautusan si Quiboloy para sa Senado matapos na siya ay padalhan ng subpiyona ng Senado. Kabilang sa 17 utos ni Quiboloy ay ang magpapakita lamang umano siya sa Senate hearing kung ipapakita ng Senado ang mga mukha ng tumestigo laban sa kanya. Unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Reveal your witness's true name and identity with recent valid photo IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. You must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. Do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. No limit of time for me to ask or answer questions. I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. I retain the right to personally cross-examine your witnesses that includes you, Madam Chair, no limit. You must reveal the real amount that you paid to these witnesses, whether by way of cash, ATM, credit card, GCash, etc. It must be attested and signed by your witnesses, including sources of funds, whether personal or government-related funds. Provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government, FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department security officer from Marcos government to illegally arrest me through provisionary or extraordinary rendition that includes. You must allow my 50 security personnel, including a number of police and AFP officers, to attend the hearing and secure my perimeter. You must allow me to bring my own witnesses to testify against your witnesses, no time limit. It must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and CAP for my private jet to take off and land from Davao International Airport to Manila Airport and vice versa smoothly and without trouble and in compliance also of condition number 10 of this set of conditions.
all expenses incurred from this trip including private jet back and forth with parking and NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. 15. The set of conditions must be duly signed by the President of the Philippines and Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. 16. Send to me the written answers to this set of conditions 2 days before the scheduled hearing with your signature. 17. Failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of my expository attendance, thus rendering your Senate a big joke of shameful charlatans and a shallow exposition of a bunch of parroting mindless, pathological liars paid and taught by their deceiving lying masters just to read a poorly prepared typewritten narrative of hellish lies. What a gross embarrassment and insult to the intelligence of decent, dignified, critical thinking people, from which the sake of sanity, we should avoid like a plague. Na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Quiboloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Quiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Quiboloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Quiboloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility.